Paul George nag-i-inject na lang para makalaro, delikado. At Warriors panalo laban sa Houston. Dinadaan na lang ng Rockets sa dasal para sumablay si Curry. Sa kabila ng marahil pinakamasamang laro niya ngayong season, nagbigay liwanag ang star ng Philadelphia Sixers na si Paul George tungkol sa patuloy niyang laban sa injury. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, lumala na ang iniindang injury sa kamay ni George kaya't kinakailangan niyang tumanggap ng mga injection bago ang laro para lang makapaglaro. Nagsimula ang season ni Paul George na may hyperextension at bone bruise, isang malubhang pinsala nung panahong iyon. Mula noon, naging isang matinding hamon ito para sa kanya, sabi ni Shams sa NBA Today. Nagkaroon siya ng iba't ibang paulit-ulit na injury. Pinakahuli, mayroon siyang tendon damage sa kanyang kaliwang pinky na kanyang nilalabanan. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manatili sa court. Ayon sa aking mga source, nasa puntong tumatanggap na siya ng injections upang makapaglaro at makapagkompetensya sa huling 4 o 5 laro. Karaniwan itong ginagawa ng mga players sa playoffs, hindi sa regular season. Pumirma si George sa Sixers nitong summer upang bumuo ng trio kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Sa taas na 6'8" at halos 15 taon ng karanasan, naging epektibo siya noon bilang isang two-way wing player na kayang magpalawak ng opensa. Ngunit mula nang sumali siya sa Sixers, tila hindi na siya ang dating Paul George at kitang-kita ito sa kanyang bumagsak na estadistika. Sa 25 laro ngayong season, nag-a-average siya ng 16.1 points, 5.3 rebounds, and 4.4 assists per game with 42.6% shooting. Sa katunayan, mas marami pa siyang naipost na YouTube podcast clips ngayong season kaysa sa naipasok niyang field goals para sa Sixers. Ang huling ilang laro niya ang pinakamasama ngayong season, lalo na sa pagkatalo kontra Brooklyn Nets noong Huwebes kung saan nagtala lang siya ng 2 puntos sa loob ng 36 na minuto. Hindi ito katanggap-tanggap para sa isang siyam na beses All-Star, lalo na't pumirma siya ng 4 na taon na kontrata nitong summer. Maliwanag na hindi 100% ang kondisyon ni George at hindi pa tiyak kung kailan siya muling makakabalik sa kanyang pinakamataas na forma. Bilang isa sa pinakamahusay at pinakadekoradong wing player sa laro ngayon, inaasahan ng Sixers na mag-deliver siya ng mas magandang performance. Sa kasamaang palad, maaaring lumala muna ang sitwasyon ng Sixers bago ito bumuti. Sa puntong ito, ang pinakamahusay na plano ay bigyan ng sapat na oras sina George, Maxey at Embiid upang gumaling, upang makabalik sila bago matapos ang season para sa isang huling pagsubok sa playoffs. May pagkakataon pa ang Sixers na makapasok sa playoffs sa pamamagitan ng NBA Play-In Tournament, ngunit kung hindi buo ang kanilang Big 3, malabong makarating sila ng malayo. Sa kabutihang palad, narito na ang All-Star break at magkakaroon ng pagkakataon ang mga players na makapagpahinga bago bumalik sa grind ng regular season. Tamang-tama ito para kay Paul George na gagamitin ang susunod na linggo upang subukang ayusin ang kanyang katawan para sa huling bahagi ng season. Sa kabilang balita naman, isang gabi matapos aminin ni Steve Kerr na dapat mas maaga siyang nagpadala ng double team kay Kyrie Irving, mas matibay ang game plan ng Warriors upang talunin ang Houston. Pinilit ng Golden State ang Houston na mag-shoot mula sa labas gamit ang zone defense at lumuluwag sa mga shooters ng Rockets upang pigilan ang kanilang mga elite athletes. Hindi nila hinayaang makatakbo sa transition ang Rockets sa pamamagitan ng pagkuha ng mga foul at pangangalaga sa bola. Pinanatili rin nilang hindi mapangibabawan ng Houston ang rebounding sa pamamagitan ng sama-samang pagkuha ng bola. Dahil sa epektibong estratehiya, nag-lead sila ng malaki. Ngunit nang maubos ang kanilang enerhiya at unti-unting nawala ang kanilang malaking kalamangan, nagawa pa rin nilang tapusin ang laro at talunin ang Rockets. Pinangunahan ni Brandon Podziemski at Moses Moody ang depensa, habang nagpakitang gilas naman ang mga veterano ng Warriors sa huling bahagi ng laban upang selyuhan ang panalo. Nagpakitang gilas si Stephen Curry at pinanatili ng Warriors ang Rockets sa mababang score at shooting percentage. Makakapagpahinga na sila sa kanilang tahanan para sa All-Star break na babalik sa Bay Area sa unang pagkakataon mula noong 2000. Sa pagtatapos ng 6 na sunod-sunod na laro sa labas ng kanilang home court, dumating ang Warriors sa Houston bandang madaling araw para sa kanilang pangalawang laro sa loob ng 2 araw. Sa kabila ng mabilis na turnaround matapos ang nakakapanlumo nilang pagkatalo sa short-handed Mavericks, na kumpleto ang kanilang lineup na walang sinumang injured.
Gumawa ng pagbabago si Kerr sa starting five, pinalitan si Buddy Hield na dumaranas ng isa sa kanyang pinakamasamang shooting season ng mas batang si Podziemski. Kasama niya sa starting lineup sina Curry, Moody, Jimmy Butler at Draymond Green sa isang small ball setup. Ang patuloy na pagpapalit ng lineup ng Golden State ngayong season ay patunay kung gaano kadalas nag-eksperimento si Kerr. Sa unang pagkakataon ngayong season, lahat ng starters ay nakapagtala ng double-digit scoring. Ngunit anuman ang lineup na pinili ni Kerr, palaging magiging hamon para sa Warriors ang laban kontra Houston dahil sa kanilang rest disadvantage. Isa sa pinakamatandang team sa liga, kailangan ng Warriors ang enerhiya ng kanilang mga young players upang umangat. Sumagot si Moody sa hamon. Naitala niya ang mahahalagang defensive stops kabilang ang isang block at isang offensive foul kay Alperen Sengun habang mabilis ding nakaambag sa opensa upang maiwasan ang slow start ng Warriors. Si Podziemski naman ay nakapitas ng isang steal at nagtala ng sunod-sunod na puntos na nagbigay ng suporta sa kanyang mga veteranong kakampi sa magkabilang dulo ng court. Alam ng Warriors na mahina sa outside shooting ang Houston kaya't ginamit nila ang zone defense upang pigilan ang opensa ng Rockets at lumamang ng maaga. Ang enerhiya ni Moody at Podziemski ay nagbigay ng tulong sa Warriors habang hinahanap ni Curry ang kanyang ritmo. Sa tulong ng kanilang collective effort, lumaki ang lead ng Golden State hanggang sa umabot ito sa pinakamalaking kalamangan nila sa laro. Sa kabila ng malaking lead, tila nasaktan si Moody sa kanyang balikat matapos ang isang drive, ngunit hindi pa rin siya nagdalawang isip na lumusob sa sahig para maagaw ang bola. Ganitong uri ng enerhiya ang kinakailangan upang malampasan ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, nagsimulang bumagal ang Warriors sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Napansin ang pagkapagod nila habang pinutol ng Houston ang kalamangan sa pamamagitan ng isang matinding run na nagbawas sa malaking lead. Sa ika-4 na yugto, unti-unting nakabawi ang Houston sa rebounding at sinamantala ang second unit ng Golden State. Tinawag ni Kerr ang isang timeout ng maagang bahagi ng quarter, hawak pa rin ang bahagyang lead. Mahaba pa ang oras upang subukang kontrolin ang laro. Nag-shoot ng isang clutch 3 si Curry upang pigilan ang pag-arangkada ng Rockets habang nag-Eurostep naman si Podziemski papasok ng shaded lane para sa isang mahirap na shot. Hindi magawang kontrolin ng Warriors ang rebounding mula sa kanilang zone defense ngunit nagawa nilang ipaglaban ang kanilang natitirang kalamangan. Gumamit si Curry ng isang back screen para kay Butler na nagbigay daan sa isang easy basket at muling pinabalik sa siyam ang kanilang lead. Nakapag-steal ng bola si Podziemski at sa isang mahalagang sandali, nag-shoot ng 3 si Draymond Green mula sa itaas ng arc. Ang mga young players ang nagpatayo ng kalamangan at ang mga veterano ang naghatid ng panalo. Bukas ay makakapagpahinga ang lahat ng mga players at gaganapin ngayong paparating na Lunes ang isang bagong format ng isang NBA All-Star Game. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?